Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV, mula sa IBC 13, ako po si Princess Jordan. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula naman sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong tanghali sa Balitang Pambansa, Malacanang, nilinaw na walang kinalaman ng tanggapan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pangulong Marcos Jr. positibo na malaki ang maitutulong ng Fund for Responding to Loss and Damage sa pagtugon sa epekto ng climate change. Minor eruption na itala sa Bulkang Taal kaninang umaga. Mga paaralan sa Agoncillo, Batangas, wala munang face-to-face classes. Muling pagbuhay sa half-rice bills, isinusulong ng Department of Agriculture para mabawasan ang mga nasasayang na kanin. At Philippine Statistics Authority kinumpirma na wala silang record ng individual na may pangalang Mary Grace Piatos. Una sa ating mga balita, nilinaw ni Executive Secretary Lucas Bersamin na walang kinalaman ng tanggapan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay ng impeachment complaint na isinampa laban kay Vice President Sara Duterte sa Kamara. Sabi ni E.S. Bersamin, malinaw na sariling inisyatiba ng pribadong mamamayan ang naturang hakbang. Kamakailan lamang inendorso ni Akbayan Party List Representative Percy Sindenya ang reklamong impeachment na isinampa ng mga organisasyong sibiko at pamilya ng mga biktima ng tukhang. Ilan sa mga nabanggit na basehan ay culpable violation of the Constitution, graft and corruption, panunuhol, pag-ataksil sa tiwala ng publiko at iba pang mabibigat na krimen. Hinikayat ni Senate President Cheese Escudero ang kanyang mga kasama sa Senado na hanggat maaari ay wag na magkomento sa isyu ng impeachment complaint. Ang mga bias kasing komento ay makakasira daw sa tiwala lamang ng publiko sa Senado. Si Daniel Manalastas ng PTV sa Balitang Pambansa. Daniel. Yes, Princess, ay isang pahayag sinabi ni Senate President Francis Escudero na bagamat madalas ilarawan bilang isang political exercise ng impeachment, crucial niya para sa mga miyembro ng Senado na aktuhan ng may impartiality at objectivity. Ayon sa leader ng Senado, kailangan manaig ang prinsipyo ng hustisya at pagiging patas at masigurong lahat ng kanilang tatahakin ay nakaangkla sa rule of law. Hinimok rin ni Escudero ang mga kasamahan sa Senado na iwasan ang pagkomento tungkol sa mga aligasyon na nasa reklamong impeachment. Bagamat may pagkakaiba man daw sa pananaw sa politika bilang public servants, kailangan anyang mapreserba ang pagkakaisa dahil mahalaga ito para mapanatili ang mga naging tagumpay na nila para masigurong walang Pinoy ang mapagtitiwanan. Yan muna, pinanghuling update mula rito sa Senado. Balik sa inyo. Maraming salamat, Daniel Manalastas. Patas at tamang proseso sa pagtugon sa inihaing impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Tiniyak yan ng House Secretary General si Mela Lesmoras ng PTV sa Balitang Pambansa. Tiniyak ni House Secretary General Reginald Velasco na dadaan sa patas at tamang proseso ang impeachment complaint na inihain sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Kahapon, personal na tinanggap ni Velasco ang reklamo na isinampa ng ilang civil society organizations, religious leaders, sectoral representatives at ilang kaanak ng mga nasawi sa war on drugs noong nagdaang administrasyon. Inendorso ito ni Akbayan Party List Representative Percival Sendanya at suportado rin ni dating Senadora Laila de Lima. Kamakailan lang, sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi prioridad ng administrasyon ang mga hakbang para ma-impeach ang vice-presidente, lalo pat makakaabala lang ito sa trabaho ng Kongreso.
Paliwanag naman ni Velasco, tungkulin nila sa ilalim ng konstitusyon ang mga siwa ng mga ihahaing impeachment complaints sa kanila. The House of Representatives remains committed to conducting the proceedings with transparency, impartiality, and full respect for the rule of law. Sa inihaing reklamo ng mga complainant laban sa Vice-Presidente, kabilang sa mga grounds na tinukoy na basehan ng reklamo ay ang culpable violation ng konstitusyon at graft and corruption, bribery, betrayal of public trust at iba pang high crimes. They have to give this complaint a fair chance and a fair day in court. Mahalaga po itong impeachment complaint na ito para simulan na yung totoo na step process towards holding the Vice President accountable. Simple lang naman po ang kailangan nating tandaan. Kung hindi ngayon, kailan pa? Pero tingin ni Secgen Velasco, kulang na ang oras ngayong taon para umusad ang impeachment complaint. Ang kampo naman ng mga complainant, umaasa pa rin kaya itong mailusot lalo pat may matibay naman umanong basihan ang kanilang reklamo. Kailangan mangibabaw ang batas, mangibabaw ang saligang batas. Pag gusto, may paraan. At yung paraan po na yon ay paraan para panagutin ang mga nang-aabuso sa kapangyarihan at ninanakawan ng taong bayan. Ang iba pang mambabatas una ng tiniyak na pag-iisipan nilang mabuti ang kanilang magiging boto sa complaint. Kung meron na pong impeachment complaint, depende mo po sa substance, yung merits ng complaint na yon. But I hope we don't forget the fact that impeachment is based on grounds. This is not on personality. It is about the facts that attend the facts and circumstances surrounding po an alleged violations. Mula sa PTV, Melalas Moras para sa Balitang Pambansa. Walang Mary Grace Piatos sa bansa. Base yan sa record ng Philippine Statistics Authority, PSA. Sa mga pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability, natukoy si Piatos bilang isa sa mga nakatanggap umano ng confidential funds ng Office of the Vice President noon. Kaya't pinatingnan ng komite sa PSA kung nag-exist ba ang taong ito. Lalo't tila hango lang umano sa brand ng sikat na chicheria at restaurant ang pangalang ito. Sa isinumiting ulat ng PSA, nakasaad na walang record ng birth certificate, marriage certificate at death certificate sa bansa ang may pangalang Mary Grace Piatos. Gayunman, kung makapagbibigay ng karagdagang impormasyon ukol kay Piatos tulad ng pangalan ng kanyang magulang, maaaring siyasatin muli ng PSA ang kanyang record. Nanawagan si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na tugunan na ang rice wastage o ang pagkasayang ng mga kanin sa bansa. Lumalabas kasi sa datos mula sa Philippine Rice Research Institute na mula sa 340,000 metric tons noong 2009 na rice wastage sa household, bumaba na ito sa 255,000 metric tons noong 2019. May tuturing itong improvement pero ayon kay Secretary Laurel, kailangan pa rin tutukan ang pagkakasayang sa mga kanin. Lalo't ang mga rice wastage sa bawat taon ay sapat na upang tugunan o makapakain ang milyong-milyong pamilya. Isa sa naiisip nilang solusyon ay ang pagbabalik sa panukalang half-cup rice para mahikayat ang mas responsableng paggamit o pagkain ng kanin. Sabi ng DA, una na itong na-introduce ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. noong 2013. Dagdag ni Secretary Laurel, ang panukalang half-cup rice ay hindi lang tungkol sa food security, kundi sa sustainability at public health din. Suportado naman ng PhilRice ang panawagang ito ng Agriculture Department. Positibo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na malaki ang maitutulong ng Fund for Responding to Loss and Damage sa pagtugon sa epekto ng climate change. Si Joshua Garcia ng PTV sa Balitang Pambansa. Bilang isang bansang itinuturing na vulnerable sa climate change, binigyan diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagahan ng Fund for Responding to Loss and Damage o FRLD sa pagtugon sa epekto ng nagbabagong panahon at mga sakunang tumatama sa ating bansa. Noong 2023, nabuo sa United Nations Climate Change Conference ang Loss and Damage Fund Board upang kumalap ng pondo at makapagatid ng pinansyal na tulong sa mga bansang nakapagtamo ng pinsala dulot ng climate change. Ngayong taon, Pilipinas ang tumatayong host ng Loss and Damage Fund Board at sa ginawang courtesy call ng mga miyembro ng FRLD,
kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kahapon, inihayag ng Pangulo ang pagsisikap ng pamahalaan na makapagtatag ng tanggapan ng FRLD dito sa bansa. Mahalagaan niya ang paggagamitan ng Loss and Damage Fund bilang pagpapagawa sa mga nasirang infrastruktura at iba pang tulong sa mga biktima ng kalamidad. Kamakailan lamang, 6 na magkakasunod na bagyo ang pumasok sa bansa kaya napapanahon ng FRLD. Aabot sa 100.91 billion pesos ang pinsala na naidulot ng climate crisis mula 2003 hanggang 2022. Inaasahang makukumpleto na ang panuntunan sa paggamit ng Loss and Damage Fund o pondo para sa mga bansang pinakaapektado ng climate change bago matapos ang taon. Kasabay niyan, puspusan naman ang ginagawang hakbang ng pamahalaan para pangalagaan ng kalikasan at mapigilan ang banta ng climate change. Ngayong 2024, lolobo sa 457 billion pesos ang inilaang pondo para sa climate change-related programs, activities at projects. Mula PTV Manila, Josh Garcia para sa Balitang Pambansa. Nakapagtala ng minor eruption ang Bulkang Taal kaninang umaga. Sa kabila nito, ayon sa PHIVOX, nananatili naman sa Alert Level 1 ang bulkan. Nagbabalik si Joshua Garcia ng PTV sa Balitang Pambansa. Naitala kanina pasado alas 5 ng umaga ang pinakabagong minor eruption sa Bulkang Taal. Ayon kay Dr. Teresito Bacalcol, Director ng PHIVOX, tumagal ng 4 na minuto ang pag-alburuto ng bulkan. Gayunman, nananatiling nakataas pa rin sa Alert Level 1 ang Taal. Plume height po umabot ng 2,800 meters. And so far, may nag-report sa atin na nagkaroon ng manipis na abo. Sabi pa ng opisyal, naitala ang pagbalot ng manipis na abo sa barangay Boso-Boso sa bayan ng Laurel. Agad naman pinawi ang pangamba ng mga residente kasunod ng nangyaring phreatic eruption. Manipis lang din naman yung, ang nag-report sa atin is yung Laurel lamang, manipis lamang naman yung abo. And hindi po kailangang mag-evacuate yung mga tao. Basta huwag lang po sila pumasok doon sa Taal Volcano Island because the whole island is a permanent danger zone. Sa kabila ng pananatili ng abnormal state ng bulkan, wala pang nakikitang posibilidad na mas malaking pagsabog pero ayon sa PHIVOX, may mga parameters silang binabantayan. Hindi po natin masabi. For now, dalawa lamang yung may mga parameters na tinitingnan, iba pang mga parameters na tinitingnan para masabi natin na if this will lead to a major eruption. For the past 24 hours, dalawang volcanic earthquake lamang yung naitala natin sa Taal Volcano. And this is very important parameter kasi kapag dumadami yung lindol natin, ibig sabihin may magma na umaakyat. And kapag nangyari ito, pwede magkaroon ng major eruption. Pinapayuhan naman ng mga residente malapit sa Bulkang Taal na magsuot ng face mask para maiwasang makalanghap ng abo mula sa bulkan at makaiwas sa anumang sakit. Samantala, agad naman nagpatupad ng modular distance learning ang may 17 pampublikong paaralan kasunod ng panibagong naitalang minor eruption. Nanawagan naman ng PHIVOX na manatiling alerto at sundin ang mga babala at rekomendasyon ng mga otoridad. Mula PTV Manila, Josh Garcia para sa Balitang Pambansa. Samantala, patuloy na nagpapaulan ang shear line sa ilang lugar sa bansa. Ang update sa lagay ng panahon, alamin natin mula kay Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres. Magandang umaga po, Ma'am Veronica. Magandang araw po sa inyo, pati rin matagbaybay sa PTV Sport. Shear line ang kasalukuyan ang apekto sa silangang bahagi ng Central Zone at Northeast Monsoon naman sa nalalabing bahagi ng Northern Luzon. Saan naman natin na sa Metro Manila, Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Quezon at Kalayaan Island ang maulap na papawiling, mga kalagrat at pag-ulan at mga pulupulong thunderstorms dahil sa shear line. Sa nalalabing bahagi ng Cagayan Valley at Cordillera, Fiscalis Region at saka na may mga ulan dahil sa Northeast Monsoon. Fair weather conditions sa Ilocos Region kung saan may mga tsansa lang ng mga mahinang pag-ulan. Ganon din naman sa nalalabing bahagi ng bansa kung saan may mga tsansa lang ng mga localized thunderstorms. Wala naman tayo nakataas na gale warning sa kahit anong baybay na ating bansa. Pero ingat pa rin sa papalaot sa Northern Luzon dahil magiging katakdaman hanggang sa maalon ang karagatan. Meron din tayo nilabas na weather advisory updated kaninang 11 a.m. kung saan asahan natin yung heavy to intense na mga pagulan sa Isabela at moderate to heavy na mga pagulan sa Aurora, Cagayan, Apayao, Kalinga at Ilocos Norte. At yan naman nga muna ang update sa ating lagay ng panahon mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres.
Maraming salamat, Ma'am Veronica Torres. Walang naitalang casualty o nasawi sa Albay matapos manalasa ang shear line sa Bicol Region. Mabilis kasi ang naging pagtugon ng gobyerno roon. Si Joy Camar Gabrido ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Walang naiulat na casualty ang provincial government ng Albay sa kabila ng sunod-sunod na pag-ulan dulot ng shear line. Bagamat may mga insidente ng landslide at pagbaha sa ilang lugar sa lalawigan, mabilis naman nakatugon ang mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan. Actually, 3 sunod-sunod na baha ang nangyari dito. Yung Christine, Pepito at saka itong latest ngayon, yung shear line. Kung saan nagkaroon, hindi lang baha, pati landslide. Opo. Daming landslide na nangyari sa Opo. Albay. Mabuti, after a day, kasabol ka agad kasi mabilis naman yung mga engineering teams kasama yung DPWH sa pag-clearing. Pero maganda, wala sa aming casualty. Pagmamalaki ng Albay Provincial Government, malaking tulong ang mga ipinatutupad nilang panuntunan sa pag-evacuate ng mga residente tuwing may kalamidad. Mayroon kaming threshold sa baha, sa landslide, bawat watershed. At saka meron din kaming threshold sa lahar. Kaya yun ang pinagbabasehan namin na ang computation namin, lead time of 3 to 6 hours dapat evacuated. Sa ngayon, passable na ang lahat ng kalsada sa Albay dahil na rin sa mabilis na clearing operations ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Mula sa PBS Radyo Pilipinas, Joy Camar Gabrido para sa Balitang Pambansa. Paliparan ng General Santos City nagsagawa ng full-scale simulation exercise para sa emergency preparedness. Si Harlem Ferolino ng BIS Oxargen sa Balitang Pambansa. Isang full-scale simulation exercise ang isinagawa ng General Santos International Airport sa pangunguna ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP upang masuri ang airport emergency plan nito, alinsunod sa mga rekisito ng International Civil Aviation Organization. Ayon kay Aerodrome Safety Manager Gassi Figueroa, isang obligasyon ang pagsasagawa ng simulation exercise sa lahat ng paliparan na may mga commercial flight at dapat ginagawa ito kada 2 taon ayon sa required international standard. Our scenario for this year is what we call aircraft accident on airport. This is actually a runway excursion. And the second one is an act of unlawful interference wherein someone declared that he has a bomb on his chest while the flight is en route from Manila to Davao, then diverted to General Santos City. So we only limit to 2 contingencies, aircraft accident on airport and act of unlawful interference. Binigyang diin naman ng pamunuan ng General Santos International Airport ang patuloy na pagsusumikap ng paliparan na mapabuti ang kahandaan nito sa iba't ibang emergency at pinasalamatan ang lahat ng ahensya at organisasyon na aktibong nakibahagi para tiyaking ligtas at handa ang General Santos International Airport sa anumang sitwasyon. This exercise, hopefully we can na po yung aming dinidesign na ma-certify kami. Aerodrome certification. Ang matagumpay na simulation exercise na ito ay patunay sa patuloy na pagsusumikap ng CAAP na laging handa ang General Santos International Airport tungo sa mas ligtas at dekalidad na serbisyo, lalo na sa pagresponde sa panahon ng sakuna o emergency. Mula sa Philippine Information Agency, Soxergen, Harlem Ferolino, Balitang Pambansa. Nagpaabot ng pakikiramay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpanaw ni dating Senador Santina Nina Rasul. Hindi lamang aniya nagdadalamhati ang punong ehekutibo sa pagkawala ng dating mamabatas, kundi pati ang sambayan ng Pilipino. Si Rasul ang kauna-unahan at kaisa-isang babaeng Muslim na naging senador ng Pilipinas. Kinilala ng presidente ang hindi matatawarang ambag ni Rasul na hindi lamang aniya makasaysayan, kundi nagdulot din ng pagbabago. Ipinaglaban ni Rasul ang karapatan ng mga nasa laylayan, nagbigay daan para sa kababaihan sa militar at naging inspirasyon sa napakaraming Pilipino. Ipinamalas din ng dating mamabatas ang kanyang tapang, malasakit at paninindigan na naglingkod ng taos-puso sa pamahalaan at taong bayan. Ayon kay Pangulong Marcos, ang pagpanaw ng dating senador ay mag-iiwan ng isang makapangyarihang paalala sa kakayahan ng isang tao na magsilbi ng may tapang at pagmamahal sa bayan.
Muli na namang hinaras ng mga barko ng China ang mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea at ang dalawang bangka ng mga Pilipino mangingisda lumubog. Si Vel Custodio ng PTV sa Balitang Pambansa. Matapos makatanggap ng report ang Philippine Coast Guard sa harassment ng People's Liberation Army o PLA Navy helicopter ng China sa mga mangingisda sa West Philippine Sea, agad na nag-deploy ng barko ang PCG kasama ang media patungong Rizal Reef. Sa paglalakbay ng PTV News Team sa West Philippine Sea, nagroon ng dangerous maneuver ang hindi bababa sa dalawang barko ng China Coast Guard o CCG malapit sa Escoda Shoal, pasado alas 7 ng gabi noong Sabado. Naulit pa ang pangaharang ng barko ng China bandang alas 10 ng gabi. They also think na ang presensya nila dito ay lehitimong maritime law enforcement. But in reality, alam naman natin, no? In the middle of the night, you're going to cut a particular vessel. No? This is very dangerous. Maaaring magdulot ito ng banggaan at maging resulta ng isang sakuna. No? But our Philippine Coast Guard commanding officers are always professional and very competent, no, in terms of seamanship skills. Kung kaya't we were able to prevent this kind of collision with the Chinese Coast Guard. Pasado alas 6 ng umaga, December 1, nakarating kami malapit sa Iroquois o Rizal Reef, kung saan sinasabing nakuhaan na footage ang PLA Navy helicopter. Kasalukuyang nakahinto muna ang barko na aming sinasakyan ng Philippine Coast Guard dahil hinarang kami ng barko ng China sa bahaging iyon dito sa may Rizal Reef na 137 nauticals pa lamang mula sa mainland Palawan. Mahigit 18 bangka ng mangingisda ang pumalaot sa Rizal Reef. Lumapit ang mga bangka ng mga mangingisda sa BRP Melchora Aquino, pero maging ang kasama naming barko ay nilapitan din ng CCG. Dito naman kung makikita nyo sa bahaging kaliwa ng inyong screen ng Philippine Coast Guard ay hinaharang na rin ang isa pang barko ng China sa bandang kanan. Dahil sa mga nakabantay na barko ng China, halos 2 oras pang itinagal bago nakalapit sa amin ang mga mangingisda. Sobra po naman. Kagaya nakaraan, ma'am, yung pagpasok pa lang namin dito sa area na ito, hinaharang na kami agad. Madalas po ba yun? Naharang kayo? Madalas. Lalo na pag nagapunta rin kami, nagalipat kami ng iba-ibang namin, makuha namin ng isda. Yun din. Hinaharas din kami po. Tapos ginababaan pa kami ng mga ng rib nila. Ginapalis kami, ginapawi kami. At naibalita rin nila na mayroong 2 Filipino fishing boats na sa kasamaang palad dahil sa pangit na panahon ay lumubog. But all of the crew were rescued by other Filipino fishing boats. So wala namang nasawi or nawala. It is also very disappointing, no? At nakakalungkot talaga na inilahad din ng ating mga mangingisdang Pilipino na despite of the presence of China Coast Guard Vessel 5205 at ang nagmo-monitor ng mga PLA Navy, the mere fact na nakapagpalipad sila ng aircraft dito ay namomonitor naman nila mga mangingisdang Pilipino. Dagdag pa ni Commodore Tariela na nag-offer naman ng rescue ang China, pero isang araw na ang nakalipas matapos mamataan ng paglubog ng 2 bangka. Ay sisiguraduhin namin that we're going to maintain our presence there to ensure the safety and security of our Filipino fishermen. Dahil gaya nga na sinabi mo, they are more confident that they can be able to freely fish, and the Chinese are going to hesitate harassing our Filipino fishermen kapag merong Philippine Coast Guard vessel or any Philippine maritime forces na nandito sa West Philippines. Ay, malaking po yun sa amin, ma'am. Malaking tulong po sa amin. Kagaya ngayon, kung papasok kami ng ibang area naman na may kasamang Philippine Coast Guard, makakapasok kami. Kasi ginaanuan man kami, ginaalalayan para makapasok kami sa area namin. Para makapangawin kami ng maganda. Ligtas ding nakabalik sa kanilang pagpalaot ang mga mangingisda. Bitbit pa ang maagang pamaskong handog ng PCG. Ayon sa PCG, sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., tuloy-tuloy nilang pananatilihin ang presensya ng PCG para siguraduhin ang kaligtasan ng mga mangingisdang Pilipino at malayang makapangisda sa West Philippine Sea. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, para sa Balitang Pambansa. Normal at walang dapat ikabahala
Ito ang tiniyak ng Philippine Navy sa publiko matapos ang insidente ng paglutang ng isang attack submarine ng Russia sa loob na Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ayon kay Philippine Navy Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita sa West Philippine Sea, normal lamang aniya na dumaan ang mga sakyang pandagat sa EEZ dahil napalilibutan ng bansa ng nautical highways at international routes o routes na dinadaanan ng barko. Ayon kay Trinidad, sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea, hindi na kailangan pang magpaalam ng mga sasakyang pandagat, pero dapat ay tumugon ito sa radio challenge bilang kortesiya sa daraan ng bansa. Paliwanag ni Trinidad, maraming dahilan ang maaaring tingnan kung bakit lumutang ang bahagi nito habang dumadaan sa EEZ. Pwede aniya na may mensahe na gustong iparamdam ang kanilang presensya, magkarga ng hangin para sa charging ng diesel-electric batteries, refueling, o may ginagawang pagkukumpuni. Yung unang reaction natin, we were concerned, we were surprised. But eventually, nung sumagot naman siya, wala dapat ikabahala ito sa ating mga kababayan. Palalawigin pa ng Department of Social Welfare and Development, DSWD, ang Walang Gutom 2027 Food Stamp Program sa ilang lugar sa Visayas. Layo nitong mabigyan ng tulong pinansyal ang mga mahihirap na pamilya sa pamamagitan ng Electronic Benefit Transfer Cards na nagkakahalaga ng 3,000 piso bawat buwan. Si Rena Manubag Dagoon ng IBC 13 sa Balitang Pambansa. Kasama na ngayon ang lalawigan ng Iloilo at Antique sa mas malawak na pagpapatupad ng Walang Gutom 2027 Food Stamp Program ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Mula sa target na 300,000 na mga pamilyang benepisyaryo ngayong taon, 43,021 dyan ang mula sa Western Visayas, 28,124 mula sa Negros Occidental, 10,560 mula sa Iloilo at 4,337 mula sa Antique. Gayunpaman, hindi agad naabot na targetin na ito dahil marami ang mga pamilya rin ang nauna nang nakarestro sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ang solusyon, palawakin pa ang pagpapatupad nito sa Antique at Iloilo. Sa Negros Occidental, 16,426 na pamilya na ang nakakuha ng kanilang EBT card noong nakaraang Nobyembre at 15 nitong taon. Bawat isa sa kanila ay bibigyan ng Electronic Benefit Transfer Card na naglalaman ng tag 3,000 pesos kada buwan para magamit din ang pambili ng pagkain mula sa mga natukoy na pamilihan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at ng lokal na pamalaan. Meron kaming food basket na tawag namin dyan. 50% ay carbohydrates, 30% ay protein, and then 20% yung fats, oil, and so on and so forth. So for example, kapag carbohydrates, nandiyan yung rice. Merong rice, may vegetables, and then pag fats, even mantika, kasali siya, mantika, may fruits, condiments. Basta equivalent siya doon sa 3,000 pesos. Doon sa mga partners or accredited na mga retailers na nasa tawag yan, registry ng PPLSO, yung Permits and Licenses Office ng Local Government. Patuloy din ang pag-validate ng DSWD sa iba pang benepisyaryo para hindi matiyak na nadodoble ang pagkakasama ng isang pamilya sa mga programa ng pamalaan. Nang sa gayon ay mas marami pang mga pamilya ang mabigyan ng tulong. Mula sa IBC 13, Rena Manubag Dagoon para sa Balitang Pambansa. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kaming muli mamayang 6:00 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula naman sa IBC 13, ako po si Princess Jordan, hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin. Dito lang sa Balitang Pambansa.